pinakilala siya sa akin ng friend ko sa Japan na si Laika, sa friend ko nga, na may papakilala nga daw siya sa akin, kaibigan niya na taga dito sa Pilipinas. Tapos yun, nung nagpunta ako sa kanila, kasi parang di ko alam, may event yata kami nun or parang nag-iinuman yata kami sa house nung friend namin na yun. Parang yun, tamang kwentuhan. Tapos na-open niya sa akin yung may papakilala nga daw siya. Tapos, pinakita niya sa akin Facebook, inad ko siya nung gabi na yun. Kaso, di ko alam eh. Di ako pinansin nung gabi pa lang eh. Nung first add ko sa kanya eh. First na ginawa ni Rex para ma-approach ako is inad niya ako sa Facebook. Tapos ina-add niya ako, tapos tinatanggal niya. Tapos kinabukasan na-add niya ako ulit. Tapos parang nakikita ko na parang paulit-ulit niya ginagawa. So sabi ko, sino kaya itong tao na to? Tapos inask ko yung friend ko from Japan, which is best friend niya pala din si Rex. Tapos, gusto niya daw akong makilala. Ang kwento pala nun, napansin niya na pala talaga yung friend request ko nung gabi na yun. Pero hindi niya lang talaga ako in-accept. Parang alam mo yun, siguro baka hard to get ba? Yun nga eh. Nung time na nasa talking stage kasi kami, nag-decide na rin ako na umuwi dito sa Pilipinas kahit sobrang hirap that time na nagka-quarantine pa ako na 2 weeks para makalabas yun, para makasama siya. Si Rex yung tao na hindi ko akalain na mamahalin ako na higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Super understanding and lahat ng ginagawa ko, gusto niya is okay lahat para sa family namin. Yun, naging okay naman lahat hanggang ngayon. Tapos nag-decide na rin kami na, yun, binayaan pa kami ng baby namin. Nagtuloy-tuloy na lang lahat. Hindi siya nabago eh, kasi ang paniniwala ko sa simula pa lang sa una, once na nagmahal ka talaga, is siya na talaga yung gusto mo talaga makasama hanggang sa dulo na. Sobrang babaw ko kasing tao. Sobrang ma-appreciate akong tao. So, siya, lahat ng ginagawa niya is sobrang na-appreciate ko. Parang wala na akong hinangad sa isang relasyon o isang babae na lahat nasa katangian niya na. Although bukod na nga lang siguro sa pagiging topakin niya. Sobrang medyo may talaga, malakas talaga yung topak niya yan. Super na-appreciate ko sa kanya is kahit anong ka-worsta na ng ugali ko, talagang andyan siya para intindihin ako sa lahat ng bagay. Nasa Japan ako. Japan kami parehas. Tapos nagkaroon ng alitan. Siya nag-decide siya na umuwi dito sa Pilipinas. Pero yun naman, bago naman siya umuwi dito sa Pilipinas, lahat naman inayos namin. Napag-usapan namin lahat. Pero sinigurado ko din naman sa sarili ko na lahat malalampasan din namin. Kaya andito kami sa araw na to para nalagpasan namin lahat ng pagsubok. Di na ako mapaghintay na mabinyagan tayo sa mata ng lahat ng tao at lalo na sa mata ng Diyos na magiging iisa na tayo mula sa araw na to. At excited na ako para mangyari yun. I've waited 100 years, but I'd wait 1,000,000 more for you. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. If I had only felt the warmth within your touch, if I had only seen how you smile when you blush, how you curl your lip when you
is my turning page, or only the sweetest words remain. Every kiss is a cursive line, every touch is a